So, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin ang Panginoon. At napakagandang araw, amen, mula kayo ng umaga hanggang ngayon. Pero sabi sa balita ay meron pang binabantayan na bagyo. At hopefully hindi na dumaan dito ho sa gawin natin at sa mga nasalantanan. So patuloy natin ipag-pray ang bawat isa, ang mga kababayan natin, and ganoon din ang ating lalo na mga kapatiran natin, and we are trying to get in touch sa mga kapatid, mga ibang mga manggagawa na labis sa salanta ng bagyo, and kung sakali man na may opportunity tayo na tumulong ho particularly sa kanila, ay ipapagbibigay alam ho natin yan sa iglesia. At sa biyaya ng Diyos, napakaganda ng ating lugar, maayos ang ating kalagayan, maging ang ating bahay, sambahan at nawa ay maging daluyan tayo ng tulong at biyaya ng Panginoon ho sa iba. Ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa ating gawain ho ngayong hapon na ito. Una ho, yung ating sign up para ho sa mga tutulong sa youth conference. Again, if not November 29 ay November 30. Pag ginawa ng gobyerno na holiday ang November 29, move ho yung ating youth con po ng November 29. And so please make do proper adjustments po doon. Pero kung sakali man na mananatili na November 30, Sabado ho yung ating youth conference. Mas gusto lang talaga natin na kung pwede Friday para medyo mas makapagpahinga and then ready tayo ng Lord's Day. At nawa ho, pag-pray natin yung mga a-attend na mga young people mula sa Pampanga, mula sa San Mateo Rizal, at iba pang mga kapatiran from Marikina and so on. And also, pag-pray din ho natin yung atin ho mga speakers. Tatlo ang magiging speakers, all coming from, preaching from Colossians chapter 3. At napakaganda ng chapter ho na yon. So again, we would like to encourage everyone, not just the young people, to meditate, to read and meditate upon those scriptures, lalo na yung first 3 or 4 verses. Set your affections on things above and not on things on the earth. So yun yung ating tema, doon galing eyes fixed on heaven. At nawa ho ay mula dito tumawag ang Diyos ng mga kabataan na mamumuhay na tunay nga nakatingin sa mga bagay sa itaas. And nawa gamitin ito ng Diyos ay kaliligtas, katitibay ng pananampalataya ng mga young people. And also, speaking of sign up, yun hong atin hong church overnight fellowship. Meron na hong 33 na naka-sign up. So, kailangan pa ho natin na talagang kung meron hong nagpaplano ay mag-sign up po tayo para ho medyo maalam din namin kung anong klaseng lugar yung atin hong ibubuk. Mas maaga, mas mainam. And nawa ho paghandaan natin ang ating projected na gastos is between 700 to 1,000 pesos per person. Lord willing ay hindi na ho tumaas doon. At nawa ho ay maging wonderful time of sweet fellowship and also godly fellowship. At yun yung isang maganda sa katotohanan ng salita ng Diyos. Even though we enjoy, we find time for leisure, ay magagawa pa rin yun sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Pag-pray natin, yung mga young people ay puspusan na ang paghahanda para sa youth conference. As we have announced kanina, December 15 ang atin hong magiging Christmas service. And as we have been doing every year, ang atin hong umaga ay evangelistic, talagang ipag-anyaya ho natin. And then also yung atin namang hapon will be our church Christmas fellowship. At pagkakaroon tayo siyempre yung pag-awain natin, and then yung ating program, siguro ma-adjust ng konti yung oras natin to give time, lalo na sa mga nanay na magluto dahil potluck po yun kung sakali, kung kailangan magluto. And then also para hindi rin masyadong maaga yung hapunan natin, and then yung program natin ng fellowship sa hapon o sa gabi. Okay, so yun ho, medyo matatapos na yung mga buwan na pahinga tayo, wala tayong masyadong event, and then pagtungtong ng November, halos sunod-sunod ho ulit yan. Tawa ay maluwalhati natin patuloy ang Panginoon. Purihin ang Diyos, patuloy niyang pagkilos sa ating church, sa mga kamanggagawa, at maging sa mga members. Salamat sa Diyos sa mga pagmamahalan, pananalangin sa isa't isa, at patuloy nating ipag-pray ang bawat isa. And salamat po sa iba na nag-comment or nagme-message sa ating mga group chats para ma-update tayo dun sa mga prayer request. At yun ho ay malaking blessing sa atin. Could you imagine, sila Apostol Pablo, buwan nang hahintay nila para makarating yung sulat na isang lugar. Sa atin, isang message lang ay nalalaman na ng mga kapatiran. So malaking blessing yun, i-utilize natin at patuloy natin hong
ingatan. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Liban na kung may nakakalimutan ako. Meron ba ako nakakalimutan sa ating mga kapatiran? Baka meron kailangan magpaalala sa akin. Wala naman. So pag-pray ho natin si Sister Amor sa kanyang patuloy at pag-recover. Si Brother Dave, medyo may iniinda ngayon sa kanyang kanang balikat. Pag-pray ho natin. At iba pa natin mga kapatiran. Alam niyo ho, ang mga pangangailangan ay nawa patuloy natin. And also mamaya ho, pagkatapos ay yung ating prayer meeting. Tayo dadako ho sa ating paghahanda sa pagsamba ngayong hapon at magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na maluwalhati, at as we have studied kaninang umaga sa aming Sunday School, Ikaw ay Diyos na nasa lahat ng dako. Tunay nga, Panginoon, sino ang makakapagtago sa harapan mo na hindi mo siya makikita? Ikaw ang pumupuno sa langit at lupa. Wala kaming pwedeng itago sa iyo. Ultimo ang laman ng aming puso't isipan, Panginoon, ay hayag. Kaya, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa anumang mga kasalanan. At Lord, alam po namin at patuloy ang aming tiwala, O Diyos, sa aming tanging pag-asa ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus, sapagkat sa Kanya lamang merong kapatawaran, merong kabayaran ang aming mga kasalanan. And Lord, as we seek to worship You this afternoon, please help us, Lord. Mahina, the spirit is willing but the flesh is weak. Nasa naming mag-alay sa iyo ng pagsamba na karapat-dapat sa iyong harapan. At nawatulungan mo kami na may alay namin ang aming mga sarili, ang mga bunga ng aming mga labi, ang aming mga mabuting gawa, pag-awit sa iyo, Panginoon, maging sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, at maging sa pakikinig namin ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay maialay namin at maging mabangong samyo sa iyong harapan. Lord, alam mo rin po ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, naging mga kagalingan sa karamdaman, recovery, iba't ibang problema na pasan-pasan. Lord, salamat sapagkat sinugo mong banal na Espiritu sa amin at siya ang aming dakilang mga aliw. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy naming kalakasan at kapahingahan. Salamat sa katotohanan na alam namin that all things work together for good sapagkat ikaw ang may hawak ng lahat ng ito. At muli, Panginoon, sa aming gawain ngayong hapon, aming hinihiling na luwalhatiin mong iyong pangalan, kumilos ka at patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya at gamitin mong iyong salita upang lalong maitaas ang iyong pangalan, malaman namin ang iyong kalooban at ang iyong mga anak ay patuloy na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Muli, O Diyos, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa kaligtasan, salamat po sa pagkakataon na kami magtipon upang sambahin ang iyong dakilang pangalan. Naalaala namin sa iyo, Panginoon, na aming mga kababayan na labis sa salanta na nakaraang bagyo. Lord, salamat sapagkat alam namin na kahit ang bagyong ito ay hawak mo, kami, Panginoon, ay nagmamakaawa sa iyo, alang-alang sa aming mga kababayan, lalo na sa aming mga kapatiran na apektado ng bagyong ito. Nawa, O Diyos, ay sa biyaya mo, ay patuloy mo silang hubugin pa sa wangis si Kristo at patuloy kang mag-supply sa kanilang mga pangangailangan. At muli, lahat ng ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, O kay tamis ng nakay Jesus. O kay tamis ng nakay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking
langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri walang humpay. Si Yesu Kristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Nang kay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Yesu Kristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus sa pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri walang humpay. Si Yesu Kristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakalaw. Purihin natin ang ating Panginoon para sa mga talatang basihan sa ating pagkakaloob. Ating basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng pangangailangan sa tuwid. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na sa langit, aming Diyos na banal, salamat Panginoon sa kahabagan at sa kaligtasan na aming natanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat Panginoon sa mga biyaya na aming natanggap Panginoon sa buong linggo at sa pag-iingat mo sa amin Panginoon. Salamat sa kabutihan mo at sa oras na ito Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagsamba sa iyo, pagpuri sa iyo sa pamamagitan ng aming mga handog. Nawa Panginoon ay bigyan mo kami ng tamang puso na tunay na nagpapasalamat sa iyo Panginoon. At nawa Panginoon sa mga salapi na malilikom ngayong hapon na ito Panginoon, ay nawa ito ay magbigay ng papuri sa iyo at ito ay patuloy na magagamit para sa ministry sa iyong Ebanghelyo, Panginoon, para sa mga taong kailangan na mailigtas, Panginoon. Ito ang aming salamat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Tayo po tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and say, me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender me. Me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, and let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Tayo po yung magsing lahat. Tayo po ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin, yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more forever now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I owe, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Thee. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay.
I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon. He was raised to overthrow the grave. To His I owe, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my peace. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my home is only Jesus. All the glory evermore to me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. Yeah, not I, but through Christ in me. Tayo po ay martin ng katayo para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa pamagitan po ng pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay manggagaling sa aklat po ng unang Juan, chapter 1, verses 5 to 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit nabubuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y umupo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sang-ayon ho sa statistics, meron ng around as of
1 a.m. kaninang madaling araw, October 26, o hindi pala 1 a.m., kahapon, October 26, 2024, ay meron ng 8,184,201,254 na tao sa buong mundo. Okay? So, medyo exact si Worldometer na website. At kaya ako sinabi ho yan sapagkat out of this i-round off na lang natin, 8.2 billion na katao, ang nagpapakilalang Kristiyano ay 2.38 billion. At pag kinuha ho natin ang percentage ho niyan, that will be 29%. 29% of the world's population professes to be Christian. Now, hindi ito agad sanhi na tayo ay magdiwang sapagkat kung iyon ay 29%, merong 71% ang hindi nagpapakilalang Kristiyano. So, 7 out of 10 na tao sa buong mundo. Pero sadly, out of this 2.38 billion na nagpapakilalang Kristiyano, ay ito ay nasa ilalim o kasama dito ang lahat ng pananampalataya na basta nagpapakilalang Kristiyano. Kasama dito maging yung mga kulto na nagtatanggi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So yung tunay na Kristyanismo ay mas maliit kaysa dun sa nasabing bilang na 2.38 billion. And out of this professing Christians ay merong matinding babala at merong matinding paalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew chapter 7 verse 21 ang sabi, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Hindi basta tumatawag kay Jesus na Panginoon ay papasok sa langit. Hindi lahat na tumatawag sa Kanya ay papasok o kabilang sa kaharian ng Panginoon. And yung susunod na salita sa verse 22, yung first word sa verse 22 ay tunay ngang nakakalungkot. And what's the first word? Many. Hindi few, kung hindi many. Many of this who calls Jesus Lord will say to him, will say to me in that day, Lord, 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 have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works? Lord, sa pangalan mo, ginawa namin ng maraming bagay. Ginawa namin kami ay nagpahayag, kami ay gumawa ng mga dakilang gawa, nagpalayas kami ng mga demonyo, all in the name of Jesus. Pero ang sasabihin ng ating Panginoong Jesus, "And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." So hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon ay papasok. Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesus na quote-unquote naglilingkod ay kay Kristo. So out of this 2.38 billion na nagpapakilalang Kristiyano, sadly, marami ang hindi tunay. Kaya ako sinabi ho yan sapagkat merong paalala sa atin ang salita ng Panginoon. Oo, merong utos sa atin ang Diyos. Ang sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10, "Wherefore the rather, brethren, give diligence, make all effort," ang ibig sabihin ng diligence, "to make your calling and election sure." Magbigay daw tayo ng buong sikap na ating tiyakin, na ating siguraduhin, at ginamit ho dyan yung dalawang salita, your calling and election. And these two words sa lengguwahe, particularly ng New Testament, are salvific words. Yung pagtawag ng Panginoon, whom He had predestinated them, He also called. And hindi lamang yun, yung election. At yung election ay, as we have read kaninang umaga, yung election by grace is unto salvation. So again, these two words are connected to salvation. To make it short, or to make it really clear, make your salvation sure. Ito ay utos sa lahat ng nagpapakilalang Kristiyano. Tiyakin mo, magbigay ka ng buong sikap upang ikaw ay magkaroon ng katiyakan na ikaw nga ay isang mananampalataya.
And then pangalawa, ang sabi ho ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ang sabi ho ay ito, examine yourselves whether ye be in the faith. Na word examine ay galing sa salita na ginagamit ng mga FBI o ng SOCO. Ang katumbas niya ay imbestigahan. At pag nag-iimbestiga, humahanap ng ebidensya. Hanapan mo ang iyong sarili ng ebidensya. That's the point. Ano ang hahanapan mo ng ebidensya? Whether ye be in the faith. Kung ikaw nga ay nasa pananampalataya. Kung ikaw nga ay tunay na Kristiyano. At ang sabi pa rito, prove your own selves. Know ye not yourselves, your own selves, how that Christ Jesus is in you, or Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. And yung word na prove dito, yung salitang ginamit dito sa Greek ay ginagamit sa mga nangangalakal ng mga ginto at pilak. At yung mga ginto at pilak ay hindi basta tinatanggap. Anong ginagawa dyan? Sinusubok. Tinitignan, inaalam kung totoo nga, hindi plated lang, kung hindi tunay na ginto o tunay na pilak. So mag-imbestiga, humanap ng ebidensya. Testingin, patunayan kung tunay nga. Make your calling and election sure. In short, mga kapatid, tayong mga nagpapakilalang mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na mag-exert ng effort to grow and to have assurance of our salvation. Well, paano ito? Ito ba sa pamamagitan ng grupo na kinibibilangan? Hindi ho. Sa pamamagitan ng tradisyon na kinilalagyan or bilang ng mga kaanib sa partikular na lehiyon o pagiging magmatagalan at madalas pag meron tayong mga nakakausap, kinukumpara nila, kailan pa ba yung Baptist pag kinumpara mo sa relihiyon namin? Gaano ba kayo karami pag kinumpara mo sa amin? Kita mo yung pangalan ng relihiyon namin, nasa Bible yan. Mga kapatid, kahit sinong relihiyon ay pwedeng kumuha ng mga salita sa Biblia at pa-register nila at sabihin na nilang nasa Bible yung pangalan ng grupo nila. So all this are not means upang pagbasihan kung tayo nga ay mga mananampalataya. Lahat ng ito'y sinabi natin sapagkat salamat sa Diyos, hindi tayo iniwan ng Panginoon na walang pwedeng pagbasihan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na manghula or basta sabihin na basta Kristiyano ako. Hindi. Ang Diyos sa kanyang biyaya ay nagbigay sa atin, particularly ng kanyang salita, na kung saan dito natin titignan at ito ang gagamitin natin pangsubok at panukat sa ating mga sarili upang makita natin kung tayo nga ay mga mananampalataya o hindi. At ang sabi mismo ni John sa 1 John chapter 5 verse 13 na ito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. In other translation, ang ibig sabihin ni John na ito, these things I wrote unto you, you that profess to believe on the Son of God. Kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, sinulat to ni John para sa iyo that ye may know, that ye may be sure, that you may ascertain, para matiyak mo that you have eternal life. At upang ikaw, that ye may keep on believing on the name of the Son of God. So particularly, isa sa mga rason, pangunahing rason na sinulat ni John ang book of 1 John is to give believers a means, kaparaanan upang tignan nila, sukatin nila, siyasatin o imbestigahan nila yung kanilang mga sarili upang magkaroon sila ng katiyakan na sila nga ay mga tunay na mananampalataya. So again, ang sabi ni John, these things. Ang pinapatungkulan ni John ay yung kanyang buong sulat ng 1 John. Nasabihin ko na ho agad, hindi lamang nilalaman ng 1 John ang lahat. Pero marami sa nilalaman ng 1 John ay binigay at sinulat ni John at binigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle John upang magbigay sa atin ng mga basihan para magkaroon tayo ng tinatawag na katiyakan or assurance of our salvation. So this is the message this afternoon.
Medyo mahaba yung introduction. This is the message this afternoon. Assurance of salvation is one of our salvation blessings that every believer must strive to grow in based on the Word of God and for the glory of God. Ang katiyakan ng kaligtasan ay isa sa mga biyaya ng Diyos nung tayo'y maligtas, at ang bawat mananampalataya ay dapat magsumikap na lumago dito sang-ayon sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, muli, Panginoon, nasa namin ng iyong katotohanan, ang iyong kalooban. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong salita sa amin. Lord, kung meron mang naririto na hindi patunay na mananampalataya, Lord, ang liwanag, ang salamin ng iyong salita ay gamitin mo upang makita niya ang kanyang kalagayan. Lord, sa aming mga nagpapakilalang mananampalataya, tunay nga upang nalumago pa kami sa pagkakaroon ng katiyakan ng aming kaligtasan. At Lord, sa biyayang ito, O Diyos, ay patuloy namin na purihin ang iyong pangalan. Ama, gabayan mo po bilang tagapagturo at bawat isang makikinig, at lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, gusto ko lang i-clarify ang tatlong bagay bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral, and we will be covering almost the whole book of 1 John. Brother Paul, pambira, yung Romans 1 to 11, tatlong Sunday, buong 1 John. Huwag ko kayong mag-alala, hindi ito magiging masyadong matagal. Pero gusto ko lang i-clarify ang tatlong bagay. Una, we are not discussing about security of salvation, but rather assurance of salvation. Dahil meron mga Kristiyano nalilito dyan. Ang security ng salvation ay objective. Ito, kung ikaw ay Kristiyano, tiyak ang kaligtasan. Walang Kristiyanong nawawala ang kaligtasan. So pagdating sa security of salvation, as we have studied from Romans chapter 8, malinaw ito, matatag ito, hindi ito nawawala. Pero pagdating sa assurance of salvation, as Peter said sa mga mananampalataya, give diligence to make your calling and election sure. As Paul said, examine yourselves, prove your own selves. As John said, these things I have written that ye may know. Na means, pagdating sa assurance of salvation, nahandoon yung aspeto ng paglago natin. As we study, as we observe, as we give diligence to make our calling and election sure. As we prove our own selves. So again, pagdating sa assurance, ito ay subjective blessing. Lumalago tayo. Pangalawa, gusto kong linawin, we are not doubting Christ, but rather we are examining ourselves. Nakuha nyo? Iba yung nagdududa ka kay Kristo. Hindi, baka naman hindi binayaran lahat ni Jesus. Kaysa dun sa, totoo ba kung sumasampalataya kay Jesus? Nakuha niyo? Magkaiba ho yun. We are not, sapagkat minsan kapag pinag-aaralan ng patungkol sa assurance of salvation, naaakusahan tayo na, well, gusto mo bang magduda ang mga tao sa gospel, sa kaligtasan? No. Ang gusto natin ay gawin ng Kristiyano yung inutos ng Biblia na i-examina ang kanyang sarili kung siya nga ba ay tunay na nasa pananampalataya. Therefore, ang binibigyan dito ng question mark at inaalam kung genuine o hindi is not the object of our faith, which is the gospel, but rather the person who is exercising faith. Yung nananampalataya, kung totoo ba ito or hindi. And then pangatlo na gusto kong i-clarify ito. We are not discussing about prerequisites to be saved, but rather evidences of being saved. Ang ating binibigyang pansin ay hindi mga prerequisites or requirements para maligtas. Na kailangan ganito ka para ka maligtas. No, hindi yun ang ating binibigyang pansin at pinag-aaralan. Ang ating pinag-aaralan ay ebidensya. Ano ang mga katangian ng tunay na ligtas? O walang iniwan yan sa doktor at ikaw ay pumunta sa doktor para magpa-check up, may masakit sa iyo at i-examine ka ng doktor. Maaaring ipa-x-ray ka, ipa-ultrasound ka, ipa-MRI ka o gamitan ka ng stethoscope o kung ano-ano pa. I-examine ka para malaman ang tunay mong kalagayan. So again, ebidensya ang binibigyang pansin at hindi
yung basis or prerequisite para baligtas ang isang tao. So sana ho, malinaw po ang mga bagay na ito. So let's go back sa sinabi ni John. 1 John chapter 5 verse 15, "These things I have written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." So again, pero narito, yes, sinulat ni John ang buong 1 John, at isa sa mga pangunahing layunin niya ay magbigay sa atin ng mga batayan, magbigay sa atin ng mga pamantayan, better word, pamantayan para masubok ang ating mga sarili. Now, let me just say in the forefront na hindi in-itemize ni John one by one. Number 1, number 2, number 3. Hindi ganun ang approach ni John. Actually, pag binasa natin ang 1 John, may mga recurring themes. May mga sinabi siya sa chapter 1, nababalikan niya ulit sa chapter 2, nabibigyan niya ulit ng pansin sa chapter 4. So, may mga paulit-ulit itong balik si John sa kanyang sulat, pero looking at different angles. So, itong layunin ni John to give assurance or basis for assurance of salvation sa mga Kristiyano ay kalat sa 5 chapter na ito ng maiksing libro, at ganun ang gagawin natin. Susundan natin yung mga sinabi ni John throughout the book of 1 John. So again, ang goal natin is to investigate ourselves and not to investigate or judge others. Again, ang utos, examine yourself. Hindi examine others. Nawa, kung sakali man sa ating pag-aaral at nakikinig ka ng pangangaral ngayon at ang una mong tugon ay tinitignan mo yung iba, you're missing it. You're missing it. So, examine natin yung ating mga sarili. At particularly, gusto kong igrupo sa 4. Yung mga sinabi ni John ay pwede natin i-categorize or igrupo sa 4 na mga patibay o na basihan kung paano masasabi at magkakaroon ng katiyakan ng isang Kristiyano na siya nga ay tunay na mananampalataya. As I have said kanina sa simula, hindi nito nilalaman ang lahat, pero marami itong nilalaman at sinadya ito talaga ni John na ito yung purpose niya sa kanyang sulat. Muli, hindi ito prerequisites to be saved, but rather evidence of being saved. Number 1, assurance. We gain assurance by how we live. We gain assurance by how we live. Please listen carefully. We do not get saved by how we live. We get assurance that we are saved by how we live. So tingnan natin yung binasa natin kanina sa 1 John chapter 1 verse 5. Ang sabi ni Juan ay ito, "This then is the message that we have heard of him and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all." So nagsimula si John kung sino ba ang Diyos, that God is light, at madalas itong contrast ng light and darkness sa Biblia ay ginagamit with regards to holiness or the absence thereof or wickedness. Ito ay magkalaban. At pag sinabing God is light, that means God is holy. God is perfectly righteous. Walang anumang dilim sa Kanya. In Him is no darkness at all. And basing on this truth of God's holiness, God's righteousness, ang sabi ni John sa verse 6, if we, what? Say. Alala niyo, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, many will say. At sabi ni James, James chapter 2, maaari mo talagang sabihin. A person may say, I have faith, and you have faith, and I have works. Ayun yung hamon nga ni James, show to me your faith without works, and I will show to you my faith by my works. So again, ang sabi ni John na ito, if we say, take note of the pronoun, we, John as an apostle is not exempted. No one is exempted. Again, sana humalinaw, hindi prerequisite or basis of salvation. Ito ay ebidensya. Ang basis ng salvation natin ay si Kristo. Pero anong ebidensya na ikaw nga
ay na kay Kristo, na ikaw nga ay tunay na mananampalataya ni Kristo, ito ay yung ating pamumuhay. If we say that we have fellowship with Him, at yung word na fellowship ay hindi lang yung kumakain kayo ng donut at ng kaping magkasama at nagkukwentuhan. Yung fellowship, koinonia, have communion with one another, have true relationship with one another. If we say we have fellowship with Him, that is with God, and what? Walk in darkness. What is the next two words? We lie. Ibig sabihin yung sinasabi mo ay hindi totoo. Base saan? Sa lakad. Base sa pamumuhay. So kung ang isang tao ay nagsasabing ako ay may relasyon sa Diyos, kilala ko ang Diyos, anak ako ng Diyos, sinasabi niya. Pero ang lakad niya, ang pamumuhay niya, ay namumuhay siya sa kadiliman ng sabi ng salita ng Diyos, magsisinungaling ka. Nagsisinungaling tayo kung ganon. We lie. That means hindi totoo na meron kang relasyon sa Panginoon and do not the truth. We are not we are not doing the truth. We are not of the truth. Verse 7, ang sabi, but if we walk in contrast to that, in contrast sa taong nagsasalita na siya'y sa liwanag, na siya'y sa Panginoon pero lumalakad sa dilim, in contrast to that, if we walk in the light, as He, God, is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So paano malalaman na talagang ikaw ay hugas? Na ikaw ay may kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo, and it's not just wishful thinking. Well, isa sa ebidensya, sangayon sa salita ng Diyos, ay yung lakad. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag. Walk is not the basis of salvation, but rather it's the evidence of possessing genuine salvation. Yung ating pamumuhay. Again, sana ho, nagiging maliwanag, hindi ito basis ng kaligtasan, kung hindi ebidensya. Isa sa paborito kong ginagamit na halimbawa ay yung ubo. Last week, parehong anak namin ay may ubo. Hindi sinasabi ng Bible na tigilan mo ang pag-ubo at gagaling ka. Hindi. Pag magaling ka na, hindi ka na uubo. Ebidensya ang absence ng ubo na merong development, na gumaling ka na. Hindi prerequisite na pipigilan mo yung ubo para ka gumaling. Hindi yun ang tinasabi ho ng salita ng Panginoon. Now, hindi doon tumigil si John. Pagdating sa chapter 2, verse 3, again, he cannot be clearer than this. Verse 3, and hereby we do know that we know Him. Sa Tagalog, sa pamagitan nito, nalalaman natin, nakilala natin siya. And that word know ay hindi lang basta to have knowledge or cognitive knowledge, it's a more deeper relational knowledge as God foreknew us. Nalalaman natin na talagang kilala natin ang Panginoon. Meron tayong relasyon sa Kanya. And how do we know? How do we gain assurance? How can we become sure na kilala nga natin talaga ang Panginoon? Ang sabi ni John ito, if we keep His commandments. Again, hindi yung salvation natin ang nakatungtong sa pag-keep natin ng commandments, yung assurance natin. Yung pagkakaalam natin, pagkakaroon natin ng katiyakan na tayo nga ay ligtas if we keep His commandments. And pause there for a while. Puntahan lang natin sa Romans chapter 8, kung saan sinabi ni Apostol Pablo, nilarawan niya, ano ba ang larawan ng isang mananampalataya? Romans chapter 8, verse number 1, ang sabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At paano nilarawan ni Pablo yung mga na kay Kristo Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Again, yung language dyan, yung walk, yung lakad. Again, hindi prerequisite ang lakad para ka maging na kay Kristo. Nilarawan ni Paul, anong katangian ng mga na kay Kristo? They walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 4 ng 1 John chapter 2. Balikan natin yung sinabi ni John.
He that saith, again, please, this is a recurring notice, this is a recurring theme, yung nagsasabi kaysa sa talagang meron. Ang dali kasing magsabi. Ang daling mag-claim. Ako ay sa Diyos. Ako'y may relasyon sa Diyos. Kilala ko si Kristo. Mananampalataya ako. Tinanggap ko siya. Those are, again, very often repeated words. Lalo na sa maraming mga churches. Pero ang sabi ni John na ito, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar. Again, anong gagawin natin? Kailangan nating subukin ang ating mga sarili. Kailangan nating imbestigahan ang ating mga sarili. At ang sabi ni John, ang nagsasabi na kilala niya ang Diyos, may relasyon sa Diyos, ngunit hindi tumutupad sa mga kautusan ng Diyos, ang sabi niya, sinungaling yan. Ibig sabihin, hindi totoong kilala niya ang Panginoon. Hindi siya totoong mananampalataya ni Kristo. So again, itong verse na ito ay napakalinaw na nagpapakita sa atin na hindi welcome sa Christianity ang antinomianism. Ang antinomianism ay paniniwala that is the law, that is the commandments of God have no more bearing sa buhay ng mga mananampalataya. At ang flag nila is we are under grace but we are under grace and no longer under the law. At ang punto doon ni Pablo ay hindi ibig sabihin niya tayo susunod sa kautusan, kundi wala na tayo sa sumpa ng kautusan. At bilang mga mananampalataya, may obligasyon pa rin tayong sumunod sa kautusan. At kung hindi ka sumusunod sa kautusan, ito'y ebidensya na hindi ka mananampalataya. Sa verse 5, ang sabi ni John, but whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected, hereby know we that we are in Him. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Natitiyak natin, nagkakaroon tayo ng assurance. At isa sa mga bibigyan nating pansin ay yung ating pang-araw-araw na lakad. Yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. A true believer lives a life of keeping or endeavoring of keeping the commandments of God. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ay may direksyon ng pagiging makadiyos. Hindi perpekto, pero yun ang direksyon. Yun ang kanyang lakad. At hindi ito nagpapakita at nagsasabing kailangang perpekto ang iyong lakad. Sapagkat pagkatapos sabihin ni John sa 1 John chapter 1 na if we should be walking in the light as God is in the light, sabi niya sa verse 8, 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So ang punto ko lang walking in the light does not mean perfect living. Dahil baka maging, ang tamang salita dito, baka mahulog tayo sa hopelessness. Dahil baka mamaya ang gawin nating basihan ng para kung masabing I'm walking in the light, ay dapat wala akong kasalanan, hindi tayo makakarating doon. At sa kahit si John ay aminado doon, ang sabi niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So itong paglakad sa liwanag, nasang basihan ng ating assurance, at it doesn't mean sinless perfection. But it means godliness direction. Yun yung direksyon ng ating pamumuhay. Ang sabi sa verse 9, if, take note of the pronoun, if, what? We. Again, kasama pa rin ang apostol. Ibig sabihin, si John mismo alam niya, hindi siya sinlessly perfect. At narito ang pag-asa ng Kristiyano. Yes, nagkukulang. Yes, bumabagsak. Oo, dadapa. Pero ang kabuuan ng kanyang buhay, ang direksyon niya, siya'y lumalakad sa liwanag. Siya nagsusumikap tumupad sa mga kautusan ng Panginoon. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Now, hindi lamang ito nangangahulugan. Ang ebidensya ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang isang direksyon na, let me state it again. Hindi ito ay nangangahulugan ng dalawang direksyon. Hindi ka lamang patungo sa kabanalan, kung hindi ikaw rin ay palayo sa kasalanan. Buksan natin sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Now po, ditong paghiwalayin na punto, pero gusto kong ilagay na rin doon sa lakad
yung lakad ng Kristiyano. 1 John chapter 3, verse 5, anong sabi ni John? And we know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Again, sa chapter 1, bumase pa rin si John sa we know. Nakabase sa katotohanan, hindi sa damdamin. At ang sabi ni John, and we know that he is manifested to take away our sins. Christ came. Siya ay nagkatawang tao para alisin ang ating mga kasalanan. In him is no sin. Verse 6, whosoever abideth in him sinneth not. Yun daw na kay Kristo, yung nananatili kay Kristo, yung talagang may relasyon kay Kristo. Ang sabi ni John Hujaan, sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither know him. Neither known him. Ngayon, mag-iingat ho tayo at mamaya wag ho kayo mag-alala at baka mamaya meron ng kinakabahan dito. Brother Paul, sana wag yung bitawan yung ating napag-aralan kanina. Hindi ibig sabihin ay sinless perfection. Okay? Huwag tayong lalayo doon. At hindi natin pwede itong interpretahin na sinless perfection kasi kontra yon sa chapter 1. So that will not be a sound interpretation. Balatuloy natin ang basa sa verse 7. Little children, let no man deceive you. Huwag kayong padaya. He that doeth righteousness is righteous, and even as he is righteous. Ang sabi ni Apostol Juan, mga anak ko, huwag kayong magpadaya. Isang bibigyan niyong atensyon ay yung ginagawa, hindi lang basta yung sinasabi. At ang sabi ni John, he that doeth righteousness. In contrast dun sa hindi lang basta sabi ng sabi, sabi ng sabi, sabi ng sabi. Kundi makikita mo ito sa kanyang gawa. He that doeth righteousness even as is righteous, even as he, Jesus Christ, is righteous. Verse 8, he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Okay, mas lalong kinabahan yung iba sa verse 8, he that committed sin is of the devil. Pambira, Brother Paul. Nagkakasala pa rin ako. Am I of the devil? Verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin. Okay, Brother Paul, nagkakasala pa rin ako. Ibig sabihin, hindi ako pinanganak ng Diyos, hindi ako anak ng Diyos, hindi ako Kristiyano. Muli ho, yun ay magiging maling pagkaunawa at maling interpretasyon, kontrang interpretasyon sa sinasabi ni Juan. Tuloy natin ang basa. Bakit daw? For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Ang bihira, yun daw palang pinanganak ng Diyos. Cannot sin. So, sinless perfection? Walang maliligtas kung ganun. Or I should say, walang ligtas kung ganun. Dahil si Apostol Pablo mismo nagsabi, yung ayokong gawin, nagagawa ko, at yung ayaw kong gawin, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Nagkakasala pa rin ba si Apostol Pablo? So, kung ganun ang magiging interpretasyon natin dito, hindi Kristiyano si Apostol Pablo. Or si Juan. Or ang iba pang mga apostol. Sino mang nagpapakilalang Kristiyano, walang papasa. So, hindi yun ang interpretasyon ng salita ng Diyos na ito. Verse 10, basahin natin. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Meron lang dalawang kampo, parang basketball, walang ikatlong team. Dalawa lang. It's either anak ka ng Diyos o anak ka ng demonyo, walang mistiso sa gitna. Paano daw nakikita? Whosoever doeth not righteousness is not of God. At again, ang assumption dyan, if he soever that doeth not righteousness, it means you're doing sin, is not of God. Neither he that loveth not his brother. Muli, to interpret it as an absolute sinlessness will be against John himself. Again, sa 1 John chapter 1 verse 8, ang nagsasabing walang kasalanan ay sinungaling. So mismo si John ang nagsasabing may kasalanan, nagkakasala pa rin ang Kristiyano.
Mismo si John ang nagsabi, if we confess our sins, nakakasala pa rin ba? Yes, pero salamat sa Diyos, meron tayong kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So definitely hindi sinless perfection ang sinasabi ni John. Now, meron naman nag-i-interpret nito, it is a separate thing. Yung pinanganak daw ng Diyos sa Espiritu, yung pinanganak ng laman ay laman. So, ikaw ay na kay Kristo, hindi nagkakasala ang Espiritu. That will contradict the purpose of John. Bakit? Ang sinasabi ni John, ang goal ni John is magbigay ng basihan. Nakuha niyo ho? At kung ito ay may kinalaman lang sa Espiritu na hindi nakikita at hindi naobserbahan, paano mo pagbabasihan? At ang sabi mismo ni John sa verse number 8, he that committeth, ibig sabihin gumagawa. Para hindi ho kayo maiwan, makakatulong sa atin pag binasa natin sa ibang translation. Actually, medyo kita na rin dyan sa King James. Medyo mas mahirap lang kung hindi ho kayo sanay. Yung may mga TH sa dulo, committeth, sinneth. Hindi lagi, pero madalas, ito ay present tense. Ang ibig sabihin ng present tense is pag sinabi present tense? Anong ibig sabihin? A continuous action. Tuloy-tuloy na ginagawa. Kaya pag binasa natin sa ESV, narito ang translation. Verse 6, 1 John chapter 3, verse 6. No one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Kung nagpapatuloy sa kasalanan, at yung nagpapatuloy sa kasalanan, pag bumalik ka sa chapter 1, yun yung nagwo-walk in darkness. Kuha ho? Pagdating sa verse 7, little children, let no one deceive you, whosoever what? Practices righteousness is righteous as he is righteous. Verse 8, whosoever makes a practice of sinning is of the devil. That's his life, it's his practice. Yun yung yun yung buhay niya. Yun yung gawain niya. Yun yung lakad niya. Hindi yung buhay niya ay hindi pagkikip ng law or ng commandments. Ang lakad niya ay hindi sa liwanag kundi sa dilim. He is practicing sin. Ang sabi ni Juan, he is of the devil. Pagdating sa verse 9, no one born of God makes a practice of sinning. So ang sinasabi ni John, ang isang hindi sinasabi ni John na ang Kristiyano ay hindi nagkakasala. That's not the point. Again, pag yun ang interpretasyon, kontra mismo agad sa sinabi ni John. Ang sinasabi ni John dito, ang totoong Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi yun ay saktong-sakto sa chapter 1. Hindi nagwo-walk in darkness. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagkakasala. Ito ay hindi kumokontra sa mga salita ni John or even in the very purpose of John mismo. Na pwedeng tignan ng isang taong nagpapakilalang Kristiyanong kanyang sarili, kamusta ba ang pamumuhay ko? At pwede niyang suriin kung siya nga ay nasa pananampalataya o hindi. So one of the main evidence, not basis, muli, hindi ito basihan ng pagiging Kristiyano, kundi ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano, pagkakaroon ng tunay na kaligtasan, ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong buhay o perpektong lakad sa liwanag o perpektong pagkikip ng kautusan ng Panginoon. Kundi ito ang ebidensya, ang paglakad o ang pag-iingat o ang direksyon ng buhay ng Kristiyano na paglakad sa liwanag. 1 John chapter 2 verse 29 ang sabi, if ye know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Kung paano yung kanina sa King James ang sinabi, who committeth sin is of evil, he that doeth righteousness. Yun yung practice niya. Hindi sinasabing hindi siya nagkakasala, pero ang buhay niya, ang lakad niya ay paggawa ng kabutihan, pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon. So isa sa mga iimbestigahan natin,
isa sa mga susubukin natin at titignan natin ay yung ating lakad, yung ating pamumuhay. Kung tayo nga ay mga tunay na mananampalataya. So that's number 1, assurance by the way we live. Number 2, assurance by our love. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal. At dalawang bagay ho ito, both positive and negative. Una nating tingnan ay yung positive. We love the brethren. We gain assurance by what we love. And we should be lovers of the brethren. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 9, he that saith, again, nagsasabi siya na siya Kristiyano. He that saith that he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Kung siya ay nagsasabi na siya ay nasa liwanag, siya ay ligtas, siya ay nasa Panginoon, but ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapatid at ang tinutukoy dito yung kapatid sa pananampalataya is he hated his brother, is in darkness. Verse 10, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Yun daw, nasa liwanag ay yung taong nagmamahal sa kanyang kapatid. Minsan, nakikita natin dito sa church, yung patungkol sa kilos at gawa ng kaaway, ng demonyo. At ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Hindi ang sabi sa atin, ng utos sa atin, let all malice, let all hatred be put away from you, alisin. At yun ang goal ng Kristiyano, alisin, alisin, alisin. Pero kung merong nananahan, ito ay mapanganib. He that loveth his brother abideth in he that hated his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light. Verse 11, but he that hated his brother is in darkness and walketh in darkness and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. Hindi niya alam kung saan siya patungo, nabubulagan siya. At anong indikasyon nun na handun yung kanyang hatred sa kanyang kapatid sa Panginoon? Again, isa ito sa mga dakilang pangangailangan ng katotohanan na kailangan natin ang mga kapwa natin mananampalataya. God in His wisdom ay dinisenyo niya ang buhay Kristiyano na hindi mamuhay bilang lone ranger, kundi nakakasama natin ang mga mananampalataya. At sa pamagitan nun, pwede nating maipakita ang pagmamahal natin sa mga kapatiran. Meron tayong mas matinding oportunidad. Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another to provoke one another to love and to good works. Pay attention to one another. Encourage natin on one another to love and to good works. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Balik tayo sa 1 John. 1 John chapter 3 verse 11. For this is the message that we heard from the beginning, that we should what? Love one another. Hindi kagaya ni Cain, not as Cain who was of the wicked one and slew his brother, and wherefore he slew him, because his own works were evil and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know, again take note of the pronoun, we, kasama si John, we know that we have passed from death unto life. How? Because we love the brethren. Isa ito sa mga basihan natin. Isa ito sa mga kaparaanan para malaman natin, matiyak natin. We love the brethren. And John cannot be clearer than this. He that loveth not his brother abideth in death. Hindi pwedeng nagpapakilala tayong Kristiyano tas wala tayong pakialam sa kapatiran. Hindi pwede. Kung wala kang pakialam sa kapatiran, wala kang pagmamahal sa kapatiran, ang sabi ng salita nun is, you abide in death. Verse 15, whosoever hated his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Now, hindi kailangan laging ang idea ay martyrdom, iaalay, bibigay, mamamatay ka para sa iyong kapatiran. Kundi nagbigay pa ng examples si John dito, a very practical example sa verse 17, but whoso have this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, and how dwelleth the love of God in him. As simple as helping, ministering, sharing yung resources na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang hamon dito, verse 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Isa sa mga assurance natin ng salvation is how we love, or even if we do love the brethren. Now, negatively, pagdating sa pagmamahal, paano natin malalaman na tayo ay mga mananampalataya if we do not love the world? If we do not love the world. 1 John 2 verse 15, anong sabi? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man, even a pastor, love the world, the love of the Father is not in him. Again, I'm not saying na wala siyang mga tinatangkilik sa mundong ito, pero kung siya'y nabubuhay para sa mga bagay sa mundong ito, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kapunuan, ang kanyang direksyon, ang kanyang mga kadahilanan, ang kanyang pamumuhay ay puro makamundong bagay. Not necessarily immoral things. Even the good things sa tingin ng mundo. Trabaho, pamilya, relationships. At marami tayong kilalang ganyan. Pagdating sa kanyang pamilya, okay. Pagdating sa trabaho, okay. Pero hanggang doon lang ang buhay niya. Hanggang dito lang sa sanlibutang ito. At wala siyang pakialam sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Love not the world and the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. At yung love ng Ama ay hindi lang basta love na romantic or feelings or damdamin lamang, kundi ito ay love na pinahayag sa pamagitan ni Kristo Jesus. That means that saving gospel of God is not in him if he loves the world. So number 1, assurance by the way we live. Number 2, assurance by what we love. And then number 3, assurance by perseverance. Assurance by perseverance. Ibig sabihin ng perseverance ay pagpapatuloy. Hindi tumitigil, hindi humihinto, hindi tumatalikod. Sa 1 John chapter 2 verse 19, ang sabi ni John na ito, they went out from us, but they were not of us. Pag ngayon mo to sinabi sa marami mga Christian groups, ang itatawag kay John naman masyado kang judgmental. Ang sabi ni John, they went out from us, but they were not of us. Hindi sila kasama natin. Hindi sila tunay na mananampalataya. Kaya sila umalis sa pananampalataya. For if they have been of us, kaya ito ka-sure si John, kung talagang kasama natin sila, talagang mananampalataya sila, they would no doubt have continued with us. Again, this is not about church membership. Okay? Hindi ito member dito, tas natisod, tas lumipat sa ibang church, nagpatuloy sa pananampalataya doon. Hindi ko pwede sabihin na they went out from us because they were not of us. Hindi yun. Ang context dito ay yung pagtalikod sa pananampalataya. They forsook the gospel. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that it might be made manifest, para mahayag, para makita, para ma-obvious, that they were not all of us. Ang tawag ho dito technically is the term apostasy. That turning away from the gospel, turning away from Christ. Nandun ang katotohanan, ang tunay na mananampalataya ay magpe-persevere sa pananampalataya, magpapatuloy sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng writer ng Hebrews chapter 3 verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. At paano makikita yung evil heart of unbelief? In departing from the living God.
Kaya I do not believe na may mga nagsasabi, ako'y dating Kristiyano. There's no such thing as dating Kristiyano. Na hindi nawawala ang pagiging Kristiyano. Baka dati siyang isang active sa isang religious organization. Baka. Baka dati siyang may knowledge pero tinalikuran niya. Pero walang dating Kristiyano. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kung sila ay totoo, nakasama natin, hindi sila aalis. Bakit? Kasi walang mawawala na tupa sa kamay ni Kristo. Wala. Ang sabi, tuloy natin ang basa sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 13. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14, for we are made partakers of Christ. Talaga tayong kabahagi ni Kristo. Talaga tayo na kay Kristo. Anong ebidensya? If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Perseverance is an evidence, is not a prerequisite. May mga nagsasabi na, yun daw naniniwala sa perseverance of the saints ay nagtuturo ng salvation by works. No. Namimiss nila, hindi basis ang perseverance ng salvation. Ito ay ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. So yes, we believe in OSAS, once saved, always saved, but also we believe in OSAP. Once saved, always persevering. Ang totoong ligtas ay nagpapatuloy. So, OSAP tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ang sabi ni Pablo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if kayo ay ligtas, naligtas kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. If, paano mo nalaman na naligtas ka sa pamamagitan ng ebanghelyo? If ye keep, and again, very unfortunate yung translation ng King James, yung word na memory ay wala sa original language. Wala sa Greek. As if parang memoryado mo lang ang gospel, okay na. If ye keep, if you hold on to, if ye keep that which I preached unto you, that means if you persevere. At kung hindi ka nag-persevere, ang sabi dyan ni Pablo, unless you have believed in vain. Maaaring nagpahayag ka ng pananampalataya, pero walang kabuluhan. Hindi totoo. Hindi legit. Hindi genuine. So number 3, assurance by perseverance. And number 4, tayo matatapos, assurance by what we believe. By what we believe. Of course, ang isang tao na nagde-deny sa gospel, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay hindi maikukonsider ang Kristiyano. Pero isa sa mga bibigyan nating pansin ay yung pinaniniwalaan ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they be of God, because many false prophets are gone out of the world. Verse 2, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Bakit? Nung time na yun, may mga nagde-deny, may kaisipan na ang physical ay masama. Therefore, hindi pwede magkatawang tao ang Diyos kasi ang katawan ay masama. Kung i-deny mo ang totoong pagiging tao ni Kristo, you're not of God. So may mga doktrina sa Biblia that if you deny right outly, you're not of God. Ang sabi pa sa verse number 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already in the world. Verse 6, talo tayo sa verse 6. Sabi ni John ay ito, we are of God. At yung word na we dito is in a technical use pertaining to the apostles. We are of God. He that knoweth God, what? Heareth us. Meron mga pastor, ina-apply ito sa kanilang sarili na pag yung member hindi nakinig sa pastor, you're not of God. ang basihan ng pagiging sa Diyos ay, at hindi ay yung pastor. No. Ang basihan ay ang salita ng Diyos. At sino ang official revelation bearer? Ang mga apostol. We are of God. He that knoweth God, heareth us. He that is not of God, heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error.
At mayroong mga nagpapakilalang Kristiyano, they go by the culture, they go by the ano ang gusto ng mga tao at hindi ko anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Whosoever shall confess that Jesus, verse 15, 1 John 4:15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Isa sa mga bibigyan natin pasin is what they confess. So hindi lang yung paraan ng pamumuhay nila, kundi kung ano yung kino-confess nila. Pero hindi lang din naman kung ano yung kino-confess nila, bibigyan mo rin pansin yung paraan ng pamumuhay nila. So hindi ito one at the expense of the other, it's both and. Kaya ang sabi nga ni John sa 1 John chapter 5 verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Anampalataya ng tunay sa ebanghelyo ni Kristo. So whatever yung lakad, kung hindi na nanampalataya sa ebanghelyo, hindi tunay na Kristiyano. Pero, kung nagpapakilalang mananampalataya ng ebanghelyo, bibigyang pansin yung lakad at minamahal nito. Again, ang sabi ni John, these things I have written unto you that ye may know that ye have eternal life. At inutusan tayo ng Diyos to make our calling and election sure, to examine ourselves, to prove our own selves. At si John mismo ay sumulat. At narito ang apat na kailangan nating bigyang atensyon. Una, assurance by how we live. Pangalawa, assurance by what we love. Pangatlo, assurance by perseverance. At pang-apat, assurance by what we believe. Assurance of salvation is one of our salvation blessings that every believer must strive to grow in based on the Word of God and for the glory of God. And what a blessing kung sa biyaya ng Panginoon, hindi perpekto, pero sa biyaya ng Diyos, inimbestigahan mo ang iyong sarili. And you came to the conclusion, according to God's Word, by God's grace, Brother Paul, hindi perpekto. Pero salamat sa Diyos, ligtas ako. Napakalaking biyaya. Make our calling and election sure. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po na kami ay binigyan mo ng basihan sang-ayon sa iyong salita. At nawa tulungan mo nawa kami na pakasuriin namin ang aming mga sarili. Bantayan namin ang aming mga sarili. Kung kami nga ay tunay na mga nasa pananampalataya. At Panginoon, ano man ang aming spiritual na kalagayan, tulungan mo nawa kami, Panginoon, na huwag magkubli at huwag magtanggi, kundi kilalanin ang sinasabi ng iyong salita. Kung meron mang naririto, Panginoon, na hindi pa tunay na mananampalataya, titignan niya ang sinasabi ng iyong salita at nakita niya na siya'y wala pa kay Kristo. Maawa ka, O Diyos, at ikaw po nawa ang magligtas. Sa amin, Panginoon, na nagpapakilala mga mananampalataya at sa biyaya mo, O Diyos. Yes, may mga pagkukulang, nagkakasala. Pero Panginoon, nandoon ang mga ebidensya. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pagkilos, sapagkat alam namin na hindi kami. Ikaw ang nagbukas ang aming mga puso. Hindi kami. Ikaw ang naglapit sa amin kay Kristo. Kung kaya't kami ay ligtas. Salamat po sa iyong salita. Ingatan mo kami, ingatan mo ang iyong iglesia, at nawa patuloy kang gumawa sa buhay ng bawat isa, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Hello, mic test. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children in His
comes He, carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, now it is sad as ring. Jesus, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. Muli, I would like to encourage everyone, let's go back. Even read the book of 1 John as a whole. Sa biyaya ng Diyos committed ng Panginoon sa atin upang tayo ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Oo, lumalim sa ating katiyakan ng kaligtasan. At patuloy ang ating mga buhay, as we have seen, ay makita na tayo ay lumalakad sa liwanag. Muli, mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan at ang comfort ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At samantay naroroon, patuloy tayong maging instrumento ng paghahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Magandang hapon po, dito tatapos ang ating gawain. After 10 minutes po, ay magsisimula tayo sa ating prayer meeting. God bless po.